Ito po, magandang pag-usapan po, mga kabida. Ito kung sinasabi po nilang grave threat daw, na binitawan po, ni Vice President Sara Duterte laban po kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Marcos, at ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez, Actually, ito po ay nangyari po makabida nung kasagsagan po ng investigasyon po ng House Committee on Public Accountability na nag-imbestiga ho sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Now, meron pong legal opinion, ito kung si Attorney Ludal de Vista po, mga kabida, patungkol ho dito sa binitawang salita, ng Vice Presidente na according to some critics at ng Malacanang, ay isa hong pagbabanta daw, laban ho sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez, Now, titingnan po natin, mga kabida, base ho dito sa isinulat ng legal opinion, ni Attorney Vista, kung pasok ba ito, sa krimen, ito kung sinasabi ho nilang grave threat daw, na binitawan ni VP Sara against these three personalities po, mga kabida. Okay? President Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, at ito kong si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang title po dito sa kanyang article po, mga kabida, legal opinion, ni Attorney Ludalvi Vista ay Grave Threats, the Law Behind the VP Sara Duterte Statement. Ayan. By Anthony Ludalvi Vista. Ito yung facts. Babasahin ko lang po, mga kabida. VP Sara Duterte made a public online statement where she said, in substance, that if she were killed, she had already instructed someone to kill President Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Because of that statement, the NBI conducted an investigation and filed complaint for grave threats. Recent reports claim that the NBI has leads. Meron na raw silang leads, mga kabida, and is trying to identify the person already referred to. Ito kong sinasabi hong kinontak daw, ng Vice Presidente, in order to carry out, to harm the first couple and former House Speaker Martin Romualdez. But no individual has been conclusively identified, and the matter remains under investigation. Okay? Ito yung issue po doon ho sa statement po ng Vice Presidente, mga kabida, po. Okay? Whether that statement amounts to the crime of grave threats. Okay? Kung yung binitawang na salita po, mga kabida, ng Vice Presidente ay automatically naging krimen ba ito o hindi, mga kabida. Alright? Ito po. What the law looks closely at statements. Kung ano po ang tingin po ng batas, dun ho sa pahayag po, ng Vice Presidente, mga kabida. Alright? The law does not punish every alarming or emotional statement. It only punishes statements that qualify as real threats. That is, statements that show a clear intention to harm another person and are meant to intimidate. Ayan. Malinaw po yun, mga kabida. Without that clear intention, the statement may be controversial or disturbing, but it is not a crime. Alright? Malinaw po, ha? Okay? I-translate ko po, sa Tagalog po, mga kabida, ito kung sinabi po ni Attorney Vista, po. Ang batas daw, mga kabida, ay hindi raw ito ipapunish yung mga alarming at saka emotional statements. O, kagaya ng ginawa po ng Vice Presidente, very emotional po siya during that time, mga kabida. Nung nabanggit po niya na meron daw siyang kinontak na isang tao, na kung sakali man po, may mangyari po sa kanya po, mga kabida, papatayin daw niya ito kung si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Ang sabi po dito sa statement po, ni Attorney Vista, alright, the law does not punish every alarming or emotional statement. Okay? Hindi doon niya ipapunish yun, Kahit na po emotional masyado, ito po si VP Sara po, mga kabida.
It only punishes statements that qualify as real threats. Kung ito po ba ay totoong pagbabanta po mga kabida. Okay? Statements that show a clear intention to harm another person and are meant to intimidate. Ayon. Okay? Tuloy po tayo. Without the clear intention, the statement may be controversial, okay? Kung wala yung intention na yon, to harm, okay? Kahit na po yung statement very controversial po makabida at disturbing, hindi daw ito krimen. Alright? Now, ano po itong mga elemento po makabida ng grave threats? Para masasabi po natin na pasok po ito sa grave threat, yung statement po ni Vice President Sara Duterte. Alright? Number 1, there must be a declaration of an intention to cause harm to another person. Okay? Yun bang sinabi po ni VP Sara, meron bang intention to harm another person? Mga kabida? Okay? Number 2, the harm must be directed against a person. Kung ang pananakit po, mga kabida, ay direkta po ito sa isang tao, Alright? Okay? Property or honor. Number 3, the harm threatened must be a crime. Kung yung pananakit po, mga kabida, ay nagbabanta po para sa isang krimen. Okay? Pang-apat, the threat may be conditional or not. Kung ang threat or ang pagbabanta po, mga kabida, isang conditional ba, okay, o hindi, Halimbawa, doon sa statement po ni VP Sara, mga kabida, kung mamamatay man ako, meron na akong inutusan na patayin si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Okay? Now, dito tayo magkatalo sa aplikasyon. Alright? Number 1, there must be a declaration of an intention to cause harm. Okay? During the application po ito, mga kabida. Okay? This is the most important element. The statement mentioned harm, but the way it is framed matters. Kahit na po sinasabi po makabida sa statement po ng Vice Presidente na mananakit po siya, okay, doon ho sa tatlong mga personalidad, pero the way it is framed, okay, it matters. A threat may still be criminal even if the harm is to be done by another person. Kahit na po na ang gagawa ko dito, ibang tao po makabida. Like for example, yung inutusan daw ni VP Sara, makabida. Okay? Isang krimen pa rin yun, kung mangyayari yung krimen na yon, yung to harm the person, makabida. Okay? What makes this statement legally problematic? Ano po ang nagbigay po ng problema dito sa statement po ni VP Sara, mga kabida. Okay? As grave threats is that the alleged harm would only happen if the speaker is already killed. Kung yung nagsalita po dito, mga kabida, ay namatay po. Mangyayari lang po itong krimen kung meron pong nangyari dun ho sa nagbabanta po, mga kabida, like the Vice President, Yun yung problema doon. Hanggat buhay pa po ang Vice Presidente na nagsalita, okay, laban ho sa first couple at sa dating Speaker of the House, ay hindi po mangyayari yung krimen, mga kabida. In grave threats, the person criminally liable is the person making the threats. Totoo po yun, If the condition for the supposed harm is the speaker's own death, then the criminal threat becomes legally weak. Okay? Uulitin ko po, mga kabida. In grave threats, sa grave threats daw, the person criminally liable is the person making the threats. Kung sino man po yung nagbanta, siya yung liable po, sa threats na yon, mga kabida. Kung ang condition po, na mananakit doon ho sa tatlong mga personalidad is the speaker's own death, then the criminal threat becomes legally weak. How can she be prosecuted for the threat if the statement itself operates only after her death? Yun yung sinabi ko po dati, mga kabida. Okay? Paano mo i-prosecute ang isang tao,
na hindi pa po nagawa ang krimen. It was only a statement. Okay? Kasi po, mangyayari lang po yung krimen, mga kabida, kung meron pong nangyari po sa nagsalita. Okay? Kung meron pong nangyari po kay Vice President Sara Duterte. Alright? Hanggat buhay pa po ang Vice Presidente, paano mo siya i-prosecute under the case of grave threat, mga kabida? Kung buhay pa po ang Vice Presidente at wala hong nangyari po sa tatlong mga personalities, na binanggit po, ng Vice Presidente po, mga kabida, po. Alright? Yun yung malaking tanong po doon, mga kabida. Okay? Yung pagbabanta ba, ng Vice Presidente laban ho dito kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez, isa ba itong krimen? Automatically, magiging krimen ba ito? According dito sa sinabi po ni Attorney Vista, hindi, mga kabida. Hanggat wala hong nangyaring krimen, hanggat wala hong nangyaring pananakit, dito ho sa tatlong mga personalidad na binanggit po ni Vice President Sara Duterte, okay, mananatili lang po itong statement, mga kabida. Hindi po ito magiging krimen. Hanggat buhay pa po ang Vice Presidente at walang nangyari sa Vice Presidente. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.